rinig natin ng salitang success, madalas ang unang pumapasok sa isip ay pera, magandang trabaho, negosyo o kasikatan. The stars have a secret, and tonight, one forgotten legend rises from the depths of the ancient world. Pero sa astrology, mas malawak ang kahulugan nito. Ang success ay hindi lang tungkol sa dami ng kinikita mo. Maaari rin itong tumukoy sa fulfillment, purpose, personal growth, at sa pakiramdam na ginagawa mo ang bagay na tunay na akma sa'yo. Isa sa pinakakaraniwang tanong na mga nagsisimulang magbasa ng birth chart ay, may placements ba na nasa natal chart na nagsasabing yayaman ako o magiging successful ako? Ang maikling sagot, wala. Walang iisang placement ang kayang magbigay ng guarantee ng tagumpay. Ngunit may ilang bahagi ng birth chart na maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa iyong natural na kakayahan, motivation, direction na maaaring makatulong sa iyong pag-unlad. Sa video na to, alamin natin kung ano-ano ang mga placement na madalas tinitingnan ng mga astrologer kapag pinag-uusapan ang potensyal para sa tagumpay. Midheaven or MC ang iyong public path. Isa sa pinakamahalagang placements ay ang Midheaven or MC. Ito ang bahagi ng chart na nag-uugnay sa career, reputation, at kung paano ka nakikilala sa publiko. Halimbawa, kung ang midheaven mo ay nasa Leo, maaring natural kang maging komportable sa mga trabahong may visibility tulad ng public speaking, entertainment, leadership, teaching o content creation. Hindi ibig sabihin nito na magiging sikat ang bawat Leo midheaven ha. Sa halip, ipinapakita lamang nito na maaaring umunlad ang isang tao kapag may pagkakataon siyang maipakita ang kanyang creativity at leadership. Samantala, ang midheaven ay nasa Virgo, maaaring makita ang tagumpay sa pagiging mahusay sa detalye, service, research, healthcare o anumang larangang nangangailangan ng organization or precision. Magkaiba ang landas, parehong may possibility na magtagumpay. Jupiter, ang lugar ng paglago. Tinatawag si Jupiter bilang planeta ng expansion at opportunity. Ngunit, hindi ibig sabihin na kapag malakas si Jupiter, ay kusa ng darating ang tagumpay. Mas tamang sabihin na ipinapakita ni Jupiter kung saan mas madaling lumawak ang iyong karanasan kapag sinabayan mo pa ng pagsisikap. Halimbawa, kung si Jupiter ay nasa 6th house mo, maaaring lumago ang career sa pamamagitan ng consistency, magandang work ethic at araw-araw na improvement. Hindi ito overnight success. Unti-unti itong nabubuo. Kung nasa 9th house naman si Jupiter, maaaring dumating ang mga opportunity sa pamamagitan ng pag-aaral, paglalakbay, pagtuturo, o pakikipag-ugnayan sa iba't ibang culture. Saturn ang mabagal ngunit matibay na tagumpay. Maraming natatakot kay Saturn pero sa astrology, isa siya sa pinakamagandang guro. Kung saan siya nakalagay sa iyong chart, doon ka kadalasang hinahamon na maging mas responsible. Halimbawa, may dalawang taong parehong gustong magnegosyo. Ang una ay mabilis sumuko kapag hindi agad kumita. Ang pangalawa ay patuloy na natututo, nag-a-adjust at nagpapabuti ng sistema. Paglipas ng maraming taon, mas malaki ang possibility na maging matatag ang negosyo ng taong nagpupursige. Ganito ang simbolismo ni Saturn. Hindi niya ipinapangako ang madaling daan, ngunit madalas siyang nag-uugnay sa mga tagumpay na pinaghirapan at tumatagal. Ang second house ay konektado sa resources, personal values at paraan ng paghawak sa mga material na bagay. Hindi ito simpleng house of money, mas malalim pa rito. Halimbawa, may isang tao na mahusay sa communication, may isa namang mahusay sa paggawa ng artwork. Pareho silang maaaring kumita, magkaiba lamang ang paraan. Ipinapakita ng second house kung paano mo maaaring gamitin ang iyong kakayahan upang lumikha ng halaga. Kapag
Kapag alam mo kung saan ka natural na mahusay, mas nagiging malinaw kung paano mo ito magagamit sa trabaho o negosyo. Isa pang mahalagang placements ay ang North Node. Hindi ito nagsasabi kung ano ang magiging trabaho mo. Sa halip, ipinapakita nito ang mga katangiang hinihikayat kang paunlarin habang tumatagal ang buhay. Halimbawa, kung ang North Node mo ay nasa Aries, maaaring matutunan mong maging mas independent at magkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng sariling desisyon. Kung nasa Libra naman, maaaring ang paglago ay dumarating sa pamamagitan ng healthy partnership, cooperation at diplomacy. Hindi ito instant ha. Ito ay isang proseso ng personal development. Katapos pag-usapan ang Midheaven, Jupiter, Saturn, second house at North Node, maaaring itanong mo, ano ba talaga ang placement na nagsasabi kung magiging successful ako? Ang sagot, wala. Ang birth chart ay hindi listahan ng mga guarantee. Isa itong mapa ng mga potensyal. Dalawang tao ang maaaring magkaroon ng halos magkaparehong chart, ngunit magkaiba pa rin ang magiging resulta dahil iba ang kanilang mga desisyon, opportunity, environment at paraan ng pagtugon sa mga hamon. Sa astrology, mahalaga ang symbolism, ngunit mahalaga rin ang kilos, pagkatuto, at pagpupursige. Kung gusto mong malaman kung saan maaring umusbong ang iyong natural na potensyal, huwag lamang tignan ang iyong sun sign. Pag-aralan din ang iyong Midheaven, Jupiter, Saturn, second house at North Node. Kapag pinagsama-sama ang mga placements na to, mas malinaw mong makikita ang mga temang paulit-ulit na lumalabas sa iyong birth chart. Tandaan, sa astrology ay hindi nagsasabi ng eksaktong mangyayari sa iyong buhay. Sa halip, nagbibigay ito ng simbolikong gabay tungkol sa iyong mga lakas, hamon at mga direksyong maaaring makatulong sa iyong pag-unlad. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng malalim ngunit madaling maintindihang astrology content, mag-subscribe sa Astro Luna Quest. Dito, sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng natal chart at kung paano ito maaring maging gabay sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating possibility.